Hi to everyone, good morning. So, ang Tita Nora ay meron akong isi-share sa inyo kung paano gumawa ng cage, Filipiniana cage sleeve. So, ito. So, ayan yung ginawa kong sleeve. Ayan siya. Sleeve na meron siyang design na heart. So, ito, kung paano ko ginawa ang katawan nito, meron dyan sa description box, i-ano ko yung link. So, kung paano yun yung gawin, kung ilang gaano ang lapad ng tela. Ayan. Ngayon, ayan, paano pag gumawa? So, paano gagawa ng Filipiniana cage sleeve? So, ito yung, ito yung ginawa ko. So, bago ka makagawa ng design, i-construct mo muna yung construction na kanya, yung pinaka-base niya, na hindi siya magtabingi-tabingi na ganyan pag nilagyan mo ng design. So, ganito ang gagawin natin, no? So, tuturo ko sa inyo kung paano ko yan. So, ito yung kanyang manggas. Ayan, manggas niya yan. Ang armhole nito ay 16. No, 16 ang armhole. So, depende sa inyong gagawin. Kapag ang inyong gagawin ay 18 ang armhole, so gagawa kayo ng sleeve. Papiting nyo sa ito kasama ng katawan niya, ipiting nyo after na mapiting at maganda naman ang kanyang outfit or kinalabasan, saka mo siya tatanggalin. Then dito ka susukat ng iyong gagawing mga construction na ganito. So, yan. So, sa pagbuo nito, para paano magbuo na hindi tabingi, hindi ka mahirapan, ang una mo munang gagawin ay kukunin mo itong yan. Kukunin mo yan. Yan. Gagawa ka ng ganito. Isang ganito. Dito ang ugpungan yan. Dito yung kanyang bubuin mo siyang ganyan. Ito ay 8.5. So, ito ay 17. So, ito ay 17 inches. And then, ang pangalawa mong gagawin, kukunin mo naman ito. Ito yung armhole niya, no? Ito yung pinakaguhit. Dito ka kukuha ngayon. Yan. So, ito ay 9. So, 18. So, ito, ang pangalawa ay 18. Yan. 18 yan. Yan ang una mong gagawin. Gagawa ka muna niyan dalawa. And then, ang pangatlo, kukunin mo itong, pag nabuo mo na yan, dalawang yan, saka kukunin mo ang sukat. Yan. Ang sukat niyang pinakagitna ha, hanggang doon. Ayan. So, 11 hanggang dito. Hanggang dito yung sukat mo, so 13.5. So, gagawa ka ng isang ganito na 13.5. So, mula dito, ito yung pinakagitna niya, saka mo siya ilalagay dyan. O gaganyan mo siya, ibuuin mo siya, ito, gitna. And then, ang pang-apat mong gagawin ay, nailagay mo na itong gitna. Ito naman, kukunin mo yan. Sukat niyan. So, kukunin mo yung sukat dyan, all the way round. Yan ay 27. So, 27 itong ginawa ko. Ang paglagay nito, dito, papaloob. So, dito yung, yung pinaka dito. Yun ang ilalagay mo. Ilalagay mo siyang paganyan. So, susukatin mo yung distansya. Ayan, distansya niya, no? 3 inches. So, mula dito, 3 inches yan. 3 inches dyan, 3 inches, 3 inches, 3 inches, 3 inches, lahat yan. So, pagkatapos mong magawa, so, nailagay mo na yan. Nailagay mo na itong isang ito hanggang doon. Yan, may bilog na siya. Hanggang doon lang siya. Kasi wala ka pa. Ngayon, ang pang-lima mo, gagawin, sukatin mo yan. So, ang sukat niyan, mula dito, 1 inch. Mula sa gilid, 1 inch. Paikot na ganyan. Ang distansya dito sa kuwan na yan, 1 inch. So,
Sukatin mo siyang paikot ng ganun. Yan. So, ang sukat niyan ay 13. At 23. So, 27, 23. Ayan. Ito na yung 23. So, after niyan, naikabit mo na doon, naitahi mo na, dito mo siya sa gitna nitong, dito, gitna. So, bago mo siyang maikabit, pinakahuling ikakabit mo ito, pinakahuli mo itong itatahi. So, ang gagawin mo, kukunin mo yung, kukunin mo yung armhole mo na 16. So, bibilog ka, dito ang ugpungan, ayan, ito, 3 inches hanggang dito. Magpalabis kayo ng 1 inch para dito ikakapit ang itong armhole. So, pag nailagay mo na yung armhole, so, ididiretso mo na dito yan. Dito mo nang kabit. Katapos, simula dito, sukatin mo hanggang doon. Ayan o. Yan. Yan. Sukat mo hanggang doon. Kung ilan. Yun ang gagawin mo. Katas magpalabis ka lang ng mga 3 inches. Magpalabis ka. Kasi yan o. Yan siya. Pag sinukat mo hanggang doon, yung guhit na yan, no? Idediretso mo di siya dito. So, 2 1/2. 2 1/2 siya. So, mula doon, ayan, 12 plus 2 1/2, so 14 1/2 ang iyong gagawin. Pero ito, hindi ko nilagyan ng, ito nilagyan ko ng bone. Bukod pa sa horsehair, may bone pa siyang nilagay ako. Yan. Pareho yan. After nyan, lalagyan mo siya ng brace. Itong brace na ito. Ito. Yan. So, susukatin mo naman, mula sa gitna na yon, susukatin mo siya ng paganyan. Kung ilan ang sukat niyan, 4 1/2, idiretso mo lang siyang paganon. So, pa-slide. So, 7 or 6 3/4. Yan yung ilalagay mo dito. Hanggang doon. Yan. So, ito, wala itong bone. Horsehair lang ilagay ko dyan. Ayan. After na ilagay mo na yon, so, naikabit mo na dito. So, i-align mo siya dahil kung, yan, gaganyan mo siya kung hanggang saan. Pag nilagay mo itong bone na ito, yan, dalawang yan, ito, bubukol ito, gumaganyan. So, lalagay mo siya ng brace na wala siyang bone para siya ay hindi bumukol ng pagganon. O, magandang shape niya. And then, yun, ididiretso mo na dito. So, ang sukat mo, sabi ko nga, ito ang sukat nyo. Sumukat kayo ng paganyan dito sa gitna. Ayan. O kaya dyan. So, susukatin mo rin yan. Yan, sukatin mo hanggang doon para meron kang basihan kung saan mo ipapasada yan, ipapatatapat. And then, igaganyan mo, slide siya. Slide. O, 6 3/4. So, yan ang 6 3/4 mula doon. O, yun ang paglalagay niyan. Pagkatapos niyan, itatahi mo na siya dito sa, ipipin mo muna. So, kung meron kayo yung pinamaliit, yung maliit ba na, tawag yun, pintax. Yung ganito, ayan, yung ganyan, ipipin nyo muna yan dyan. Pag pin nyo at maganda na yung hugis niya, saka yung tatahiin. Hindi nyo agad tahiin yan. Pipin nyo yan, pipin nyo pag gano'n. Yan, lahat yan, pipin nyo bago nyo siya tahiin. After nyan, ayan, ito, ayan, hindi pwede siyang itahi sa makina dahil alam nyo kung bakit. Magbubuhol-buhol siya kahit na malaki yung karayom na gagawin nyo, kaya sa kamay nyo itatahi yan. So, ang wala ditong bone ay ito, tsaka itong bulaklak. Yun lang ang walang bone. Ito lahat may bone na yan. Meron siyang yung ridgeline bone. So, ayan. So, siya, ito yan ang gagamitin mo. Pagkalagay mo ng horsehair, saka mo ilalagay ito.
kung gaano yung haba nung kwan mo. Kasi kung ito lamang ang gagamitin mo horsehair, hahaba siya ng hahaba dahil ang ating ginamit ay bias. Kung ito mayroon siyang ganitong bone, hindi na siya hahaba. Hanggang doon lang pag tinahi mo yung magkabilang dulo. No? So, ayan. Ngayon, ito namang bulaklak. Itong bulaklak, ito ay 8 inches ang diameter nito. 8 inches. Yung kabuuan yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yan. So, 5, 8. So, 40. So, gagawa kayo ng 40 inches na meron siyang horsehair. So, yung magkabilang dulo, itahi nyo yan para hindi siya humaba ng humaba. And then, pagkatahi nyo, pagkalagay nyo, hilain nyo siya hanggang yung konti. Yung konting hila lang ng dito. Pagka yung lumagutok na siya, ayun na. Sukat kayo ng 40 and then, yan, 40. So, ayan siya ang paggagawa. Ganyan. Huwag mong papatong ha. Ganyan. And then, yung pangalawa, ganun uli. Ganun ang paggagawa ng bulaklak. Ayan siya. So, ito ay 40 inches yan. Ito yun. Malaki dito sa katawan ang ginawa ko. Ganun din. And then, ayan. So, hindi na ako nakapag-live ng pag-ano to. So, sa halip na garter, zipper, ganito ang ginawa ko. So, ayan. So, bago kayo makagawa niyan, unahin nyo muna yung itong dalawang bilog. Saka yan. Saka ito. Yan, bago mo may kabitan ng mga ganun-ganun. So, ayan. And then, ang kukunin mong bilog, kung halimbawa yung inyong armhole ay 18, so 18 ito. Ang circumference niyan. So, nababase yung sa armhole, ang laki ng inyong sleeve. So, ayan. So, makakagawa kayo ng any design kung meron na kayo construction ng manggas. Ayan yung heart. Ayan. So, hanggang dito na lang, paggagawa ko ng pag-demonstrate ko sa inyo. So, kung gusto niyo malaman kung paano ang paggawa, anong gagamitin, yan, may link dyan sa description, inyo lang i-click siya. So, hanggang dito na lang. Bye for now. Sana may matutunan o kaya dagdag kaalaman sa marunong na. Ito lang akong ibahagi. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, click subscribe and hit the bell button para marami pa akong ibabahagi sa inyo. Kahit busy ako sa aking pananahi, natutuwa lang ako mag-share kung ano yung aking natuklasan. So, first time kong gumawa ng ganito. So, wala naman nagturo sa akin. So, ako lang nito. So, ituturo ko lang sa inyo. Yung may gustong at interesado. So, hanggang dito na lang. Have a good day. God bless everyone. Bye.